Gutom na ako. Naghihintay kami sa mga tagubilin mo. Gusto kong gumawa ka ng pasta para sa akin sa unang round. Pasta? Sige. Sige. Lola, gumising ka. Gusto ni Apo ng pansit. Pansit? Oo, madali lang yan. Nakapagluto na ako ng spaghetti para sa kanya ng maraming beses, kaya walang mahirap doon. Lahat ayon sa klasikong resipe. Achoo. Oh, pasensya na. Harina ito. Ayos lang. Pasensya ulit. Gusto ko lang gumawa ng sarili kong spaghetti. Pagkatapos ng harina, gagamit ako ng itlog. Kaya ko pa nga mag-juggle ng mga ito. Aray! Oops, tama na. Patawad ulit. Akala ko laging magaling akong juggler. Kapag handa na ang masa, kailangan mo itong hatiin sa maliliit na bola at kulayan ng bawat isa ng tiyak na kulay. Pagkatapos niyan, sa tulong ng isang espesyal na makina, puputulin ko ang masa para gawing noodles mismo. Para magawa ito, kailangan mo lang maingat na scroll ang masa sa makina. Sa palagay ko, napakaganda ng kalalabasan at ang pinakamahalaga ay orihinal. Ang lahat ay magkakaroon ng simpleng noodles at magkakaroon ako ng spaghetti na parang bulaklak. Lola, kumusta ka? Ayos lang ang lahat! Palaging gusto ng apo ko ng ordinaryong spaghetti na may ketchup. Kaya bakit hindi ko siya alukin nito? Wednesday, anong ginagawa mo? Thing, kailangan ko ang iyong tulong. Ayaw kong magmukhang classic ang aking mga noodles. Sobrang nakaka-boring. Kung maglalagay ka ng kaunting itim na pangkulay, magiging perpekto ito. Magdadagdag din ako ng ketchup. Ito ay magiging parang dugo. Sa pamamagitan ng paraan, idaragdag ko rin ang mga marmoladang mata sa itaas upang ito ay kukumpleto sa komposisyon. Baby, handa ka na bang subukan at pumili ng panalo? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro ang unang susubukan ko ay ang klasikal na noodles ng Lola. Minahal ko ito mula pagkabata. Sa tingin ko, wala namang magbabago sa pagkakataong ito. Tulad ng inaasahan ko, masarap at simple. Ang noodles ni Enid ang susunod. Malalabas. Siyempre, hindi ka panipaniwalang maganda at napaka-cute. Ito ay tunay na obra maestra. Ayaw ko nga itong kainin. Nagdagdag din si Enid ng extra pasta. Sobrang kawangis nila ng pangil ng vampira, hindi ba? Nakakatakot. Hindi pa sila luto. Tuyo, hindi makain. Natira pa ang noodles ni Wednesday. Hindi masama. Okay. Ang una kong gustong subukan ay ang mata. Ito ba ay marmalade? Mahilig ako dito. Wednesday. Paano mo nalaman na bagay ang marmalade sa noodles? Parang sobrang astig nito. Uubusin ko ang masarap na noodles. Wala akong iiwan kahit patak ng sarsa sa plato. Sa tingin ko halata na kung sino ang panalo dito. Ama! Ang pinakamahusay na noodles ay ginawa ni Wednesday. Kumusta ito? Sinubukan ko rin. Wednesday! Itago mo na ngayon. Tigilan mo ang pananakot sa mga matandang babae. Baby, handa ka na bang bigyan kami ng bagong gawain? Oo, gusto ko ng cocktail. Kaya mo ba? Madali lang. Ito ang magiging pinakamahusay. Para sa'yo, syempre, Apo. Makakagawa ako ng mga cocktail at ngayon gagawin ko ito na hindi mo makakalimutan habang buhay. Ang base ng cocktail ay ang regular na Sprite. Kailangan itong ibuhos sa baso na napaka hindi karaniwan. Hugis! Ngayon, kailangan mong ilagay ang lihim na sangkap sa loob na magbibigay sa Sprite ng tamang kulay. Ito ay magiging berde. Bagay, tumakbo na kay Enid ngayon din at kumuha ng krema. Anong klaseng kamay ng demonyo iyan? Lumayo ka. Lola, huwag mong insultuhin ang aking katulong. Ginagawa lamang ng bagay ang sinasabi ko. Kailangan ko ng krema upang ibuhos ito sa cocktail at ilagay ang mga mata ng marmalade sa ibabaw. Katulad ng mga ito. Aminin ko. Marmalade ice ang paborito kong tamis. Mukha itong astig at hindi ka panipaniwalang masarap din. Kaunting pulang syrup ay hindi rin makakasakit. Ano ang hinihintay ko? Panahon na para magsimula rin akong gumawa ng cocktail. Tiyak na sulit simulan sa mga candy na marmalade. Upang magsimula, kailangan silang hatiin sa mga grupo ayon sa kulay. Handa na! Ngayon kailangan silang iayos ng patong-patong sa isang matangkad na baso. Tingnan mo lang kung gaano ito kaganda. Gamit ang hairdryer. Kailangan tunawin ang mga marmalade na ito para maging iisang malagkit na timpla. At ang huling hakbang ay whipped cream. Palagi nilang binibigyan ng mas presentableng hitsura ang mga inumin. Ang maliit na marmalade ay hindi rin magiging labis. Napakaganda. Mga magagandang dalaga, gumawa kayo ng maganda at masarap na mga cocktail, pero hindi ninyo naisip ang kalusugan ng apo ko. Gagawa ako ng cocktail na pangunahing magiging kapaki-pakinabang. Ito ay binubuo ng iba't ibang gulay na ilalagay ko sa blender na ito. At mas marami ito, mas mabuti. Ang kailangan lang gawin ay ihalo lahat at tapos na. Anong amoy? Pangit. Tama yon. Arana! Magugustuhan ng apo ko ang pag-aalala ko para sa kanyang kalusugan. Tama ba yon? Panahon na para pumili ng panalo. Sa itsura, lahat ng cocktails ay magaganda.
Ang cocktail ni Lola ang mukhang pinakapangkaraniwan. Kaya simulan natin ito. Ayoko. Sana mas masarap ito. O kakilakilabot. Hindi ko ito gusto, Lola. Ang susunod ay ang cocktail ni Enid. Mukhang mas masarap. Gustong-gusto ko ang whipped cream at napakarami nito dito. Hindi ko na kailangang inumin ang cocktail mo. Kailangan itong kainin gamit ang kutsara. Ang sarap. Tapos na ang cream. Ngayon ang tubo. Kakaiba. Bakit napakalapot ng cocktail? Imposibleng inumin ito. Paano ko ibibigay ang panalo sa isang cocktail na hindi ko pa natitikman? Tiyak na palalampasin ito. Miyerkules, aasahan ko. Susubukan ko agad ito. Sa wakas, masarap. Gustong-gusto kong inumin ang cocktail na ito ng regular dahil talagang masarap. Hindi ko talaga kayang huminto. At whipped cream sa ibabaw. At sino ang nagwagi? Well, malinaw na ngayon si Wednesday. Gumawa siya ng napaka-cool na cocktail. Congratulations! Apo, ano ang gagawin natin sa round na ito? Lola, napaka-simple. Gumawa ng salad para sa akin. Gusto ko ng magaan. Lettuce! Sige, ganyan na lang. Apo, ilang minuto lang at handa na ito. May salad ka. Kakapitas ko lang ng mga dahon para sa salad na ito. Yan mo ito yung mga imbatsin ng salad. Ang queso at crackers na ito ay gagamitin din. Mukhang alam ko rin ang resipe para sa Caesars, syempre. At huwag kalimutan ng mga kamatis. Sila ang magiging dekorasyon ng salad at ng lasa nito. At ito ay... handa na. Mosa inisip ko kung paano gawing hindi lang masarap, kundi pati na rin maganda ang salad. Babalik ako sa tema ng mga bulaklak at gagawa ng maliliit pero napaka-cute na bulaklak mula sa mga gulay. Magkakaroon din ako ng angkop na molds. Sa palagay ko, ito ay magandang ideya dahil mukhang totoong bouquet. At ito rin ay masarap na salad. Anong mga bulaklak? Nakakabagot. May kulang sa salad na madilim. Kahit ilang dahon ng basil halimbawa. Tuwang-tuwa ako sa bungo na ito. Kaya ito rin ang ilalagay sa plato. Dito ko ididikit ang ibang mga sangkap. Keso at ham. Ngayon, kailangan nating ibuhos ang ketchup sa buong bagay at ihain ito ng dalawang mata. Ang bungo ay nagsisimulang magmukhang mas kapanapanabik. Anong katakot-takot? Kung nakita ko ito sa ilaw sa gabi, mahuhulog ako sa takot. Okay, baby, subukan natin. Huray, sa wakas masarap na pagkain. Miyerkules, ano ang niluto mo sa pagkakataong ito? Anong katakot-takot? Hindi pa ako nakakakita ng ganong kakilakilabot na mga salad. Hindi ko ito makain kasi nakakatakot. Tingnan natin kung paano ako sorpresahin ng lola ko. Ang kanyang salad ay talagang kahawig ng Caesar. Ito ang salad na handa akong kainin kahit kailan. Ayokong tumigil. Gusto kong ubusin agad ang plato. Narito ang katotohanan sa masarap at malusog. Magiging di ka panipaniwalang malakas na ako ngayon. Pero bago iyon, susubukan ko ang mga bulaklak mula kay Enid. Puro gulay lang to, hindi masarap. Pero talagang gusto ko ang salad ni Lola. Binabati kita. Lola, huwag mo akong istorbohin. Handa na ang bata na magbigay ng gawain. Gusto ko ng donut para sa panghimagas. Magkakaroon ka ng donut. Gusto ko rin ng mga ito. Kaya ko rin itong lutuin. Naiisip ko kung gaano kabagot at katahimik ang magiging mga donut. Bakit nga ba? Sa pangkalahatan, ang mahalaga ay masarap sila. Hindi naman nila titingnan ang mga donut. Gagawa ako ng isang bagay na maliwanag muli. Mas malinaw, ang bawat isa sa aking mga donut ay magkakaroon ng sariling kulay. Karaniwan, gusto ng mga tao ang ganitong pamamaraan. Ay, ano yon? Huwag mong hawakan ako. Huwag mo akong isturbuhin sa pagluluto. Halos handa na ang mga donut ko. Natapos na ang bahagi ng trabaho. Panahon na para magdekorasyon. Siyempre, saan ba pupunta na walang syrup na dugo? Ay, ang totoo po lang syrup, pero hindi iyon lahat. Sa tulong ng puting syrup, magdidisenyo ako ng mga sapot. Parang galing talaga ito sa cobweb ng gagamba. Zing, kailangan ko ng Nutella. Dalhin mo sa akin. Magaling na trabaho. Hindi ko magagawa ito nang walang iyong tulong. Tignan mo ang aking mga paniki. Ang sombrero, hindi natin kailangan ito. Tignan mo ang napakaganda kong mga donut. Kakaiba! Ayaw ko ng mga bagay na ito. Gusto ko lang na maging orihinal at para maging mas masarap. Sisislin ko lang ng pulbos na asukal. Matutuwa ang apo ko. Handa na rin ang makukulay kong donuts. Ang gaganda nila.
Maaari ka pang gumawa ng mga litrato kasama ang mga ito. Astig, di ba? Pero hindi lang iyon. Sa mga donut na ito, perpekto na kasama ang sprinkles. Pero kailangan kong buksan ang garapon. Oops, may napatak sa bibig ko. Ang saya. Oh, baby, oras mo na para subukan. Oh, interesante. Oh, may ginawa na namang nakakatakot si Wednesday. Oh, pero mukhang masarap sila. Hindi masama. Pero sa totoo lang, inaasahan ko pang higit. Oh, ang susunod ay ang mga donut ni Lola. Bago kainin ang mga ito, gusto kong gumawa ng malaking tore. Magiging mas maginhawa kainin ang mga ito ng ganon. Ordinaryong donuts lang. Walang espesyal. Well, tingnan natin kung ano ang ginawa ni Enid. Wow! Ang kanyang mga donut ang pinakamalapit sa mga iginuhit ko. Oh, sobrang sarap na parang hindi totoo. Enid, kitang-kita, ikaw ang panalo. Hello, tulog ka ba? Ano? Alas 8 na ng umaga at siya'y natutulog pa. Gumising ka na. Nanay, bakit ka sumisigaw ng ganyan? Ginising kita. Kung ayaw mong bumangon, ihihila kita ng pilit. Bumangon ka na, anak. Kung ayaw mong maghugas, dadalhin ko ang pagligo sa'yo. Mom, ano yung ginagawa mo? Ginising kita para sa paborito kong may kaarawan sa mismong kaarawan niya. Maligayang kaarawan, mahal ko. Siyempre may inihanda akong regalo para sa'yo. Mag-i-impake na ako. Nanay, libro ito. Salamat, isang cupcake. Ngayon gagawa ako ng aking pinakatagong hiling at ihihipan ito. Mahusay. Salamat, nanay. Pinag-aabala ko ito buong umaga. Bilisan mong kainin ito. Mahal ko. Miss Ruby. Phoebe, gumising ka. May araw na sa labas ng bintana. O ang himbing ng tulog niya. Miss Phoebe, magandang umaga. O mula sa iyong kamanghamanghang mga mata. O magandang umaga, Kim. O naihanda mo na ang lahat para sa isang perpektong umaga. Ang paborito kong gintong mga pad. Ngayon ilalagay ko na ito sa mga mata. Oh, salamat. Naalala mo. Siyempre naaalala ko. Kaarawan mo ngayon, maligayang kaarawan, mag-wish ka. Sige, subukan natin. Nakakadiri. Baka may iba pa. Nasaan ang mga regalo ko? O akin sigurado ang gintong bag na ito. Ano kaya ang nandyan? Bagong sapatos? Isang bag? Hindi ko na kailangan ang mga patch na ito. Buksan na natin ang regalo. Oh, alam mo kung ano ang gusto ko? Bagong iPhone. Astig! Ngayon, buksan natin at suriin ang bagong camera. Kailangan kong mag-post ng mga astig na larawan sa lahat ng social media. Ngumiti. At isang smiley face. At isang malungkot na mukha. Kim, pwede mo na akong iwanan ngayon? Sige. Halika na, lumabas ka na sa banyo. Ano bang ginagawa niya doon ng matagal? Oras na para tayong pumunta sa trabaho at siya sa paaralan. Halika na, anak. Ay, hindi. Oh, kailangan kong pumili ng isusuot ko para sa eskwela ngayon. Ang hirap pumili. Meron akong buong kasuotan pero napakaganda. Halika, magbihis tayo. Okay, tiyak na pupurihin ako ng lahat ngayon. Hi, madumi ang mga jeans na ito. Nako, hindi ako makakapunta sa paaralan ng ganito. Tatawanan ako ng lahat. At ito lang ang pinakamahusay na jeans sa aparador ko. Oh, nagkaroon ako ng magandang ideya. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang life hack na nakita ko sa TikTok. Kailangan ko ng magagandang gupit mula sa magasin, pandikit at brush. At ngayon, ilalagay natin ang pandikit sa brush at ipapahid ito sa maong. Ididikit natin ang lahat ng mga gupit sa kanilang maong. At ngayon, kailangan mong wisikan ng bleach ang lahat. Ayos! Ngayon, tingnan mo kung gaano kaganda ang kinalabasan. Ayos! May bago akong cool na maong. Ano kaya ang dapat suotin ng Reyna ngayon? Sayang naman. Kung makakapagsalita lang ang salamin, sasabihin nito sa akin kung ano ang pipiliin ngayon. Kulang pa rin ako ng sapatos at damit. Dapat yata akong pumunta sa Milan at i-update ang aking wardrobe. Lahat ay napakaluma na. Galing pa ito sa aparador ng nanay ko. Paano ito napunta rito? Nakakasuya. Kim, kailangan ko ng tulong mo. Oh, Miss Phoebe, ano ang nangyari? Oh, pula ito. Malamig, walang maisuot. Naiintindihan ko. Ngayon, ayusin natin ang lahat. Mabilis kami magkaharap ng mga kaibigan para bilhan ng aking Miss Phoebe ng pinakamodernong mga bagay ngayon. Tumatakbo na ako. Heto na ang mga gamit mo. Oh, ito pala ang kailangan ko.
Salamat, Kim. Pwede ka nang umalis. Pero sa susunod, kailangan medyo mas mabilis ka. Oh, ayos! Sobra-sobra ito. Kaya, perpekto na ulit ako at pwede na akong pumasok sa paaralan. At ang paborito kong paaralan... Late ngayon? Kamusta, Rewind? Ay, kinimar ninja. Ito ay usapang nerd sa atin. Sino ang nagmamaneho ng napakagandang pink na kotse? Bago ba ito? Pansin, dumating na tayo sa paaralan. Kailangan nating maglatag ng pink na carpet para kay Miss Phoebe papunta sa pintuan ng paaralan upang hindi madumihan ang kanyang mamahaling sapatos. Magaling, maaari ka nang lumabas. Kamusta? Sa inyong lahat. Ako si Phoebe. Ako ang bago ninyong kaklase. Sana may isa dito na may kasing dami ng pera ko. Aba, ang astig naman niya. Tara na. Kailangan kong pumasok sa klase. Kung hindi, magrereklamo na naman ang guro sa math kay mama. Pero nahuhuli na ako. Bilisan mo, Chloe! Halika na! Pakilagay ang code mula sa aking mailbox. Kung hindi, napakahirap tandaan. Mahusay! Wow! Ang ganda ng lahat. At ngayon, kailangan ko... Nasaan na yon? Kaya, ayan na. Oo, eto ang maliit kong study bag. Kailangan kong ilagay ang notebook na yon dito. Mahusay. Magaling. Ang hirap. Wala akong makita sa labas. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Anong meron ka? Sino pang nandito? Kumusta si Raulo? Ayos. Kita mo, binati mo ako. Kailangan nating kolektahin ang lahat ng mga libro at ilagay agad sa drawer. May luma akong biskwito dito. Binigay ito sa akin ng nanay ko noong 1 taon. Konting kagat, masarap. Ang locker ko ay mukhang sobrang nakakabagot. Kailangan nating makaisip ng isang bagay ng madalian. Pero ano? Tama. May natitira pa akong piraso ng pintura sa dingding matapos ang pag-aayos at ilang paboritong bagay. Ikakabit ko ang lahat sa pinto at papagandahin ito. Ang kinalabasan ay napaka-cute. Talagang gusto ko ito. Lahat ng mahal ko ay nandito. Tingnan mo lahat ng bagay na ito. Hindi ba ito Pero cool? oras na para sa klasiko. Siguradong tatawagan ng guro ang nanay ko. Bilisan mo at tumakbo. Mga kaibigan, tingnan ninyo ang math assignment dito sa Pisara. Mukhang hindi ito ganoon kahirap dahil paulit-ulit na natin itong ginagawa. Bilisan natin! Ibebenta natin lahat ngayon. Astig na handa ako para sa pagsusulit sa bahay. Ay nako, nabali ang lapis ko. Pero wala akong isa pa. Siguro nasa aktasi ko ito. Naku po. Meron namang mga candy. Oh, may naisip ako. Pwede kong ilagay lahat ng candy sa watercolor na may mga pintura. Magdagdag ng tubig at makakakuha ng masarap na pintura na pwede kong gamitin sa pagsusulit sa math. Ayos! Nag-aral ako kaya napakasimple lang. Perfecto. Matutuwa si nanay sa susunod kong A. Hindi lahat ay maganda para sa akin. Hindi ko pinag-aralan ng matematika. Bakit ko ito kailangan? Mas madali para sa akin na humingi ng tulong sa taong mahilig mag-cram na magdesisyon para sa akin. Sige na, tulungan mo ako. Bibigyan kita ng pera. Kita mo? Sige, konti pa. Pera? Sa ganitong paraan, makakabili ako ng 10 siyentipikong journal. Sige, pumapayag ako. Pwede mong kunin ang pagsusulit ko. Kumusta na ang trabaho? Oh, sige. Dumating na ang oras ng pagtatapos? Iabot May mo na? oras pang natira para magbasa ng kaunti. Ano kaya ang magiging resulta? Yehey! Isang A. Perfecto. Ano ang makukuha ko? Ano? Mali ang lahat? F-? Hoy Kramer, dapat perpekto mong nasolusyonan ang lahat. Hooray! Break! Sa wakas, makakakain ka na ng kaunting merienda. Kim, alisin mo ang mga textbook sa mesa ko. Oo, salamat. At ngayon, kailangan kong mag-set up ng mesa at makakakain na ako ng tanghalian. Parang nasa bahay lang. Oh, isda. Nakakadiri. Alisin mo yan. Sana hindi ako magutom ngayon. Sige na, bigyan mo ako ng masarap. Mas mabuti ito ngayon. Oh, pizza. Ayon sa panlasa ko. Ano ang sayo, Simpleton? Oh, ang nanay ko ang naghanda ng tanghalian para sa akin ngayon. Lagi siyang nagiiwan ng mga cute na mensahe. Oh, ang sarap. Isang sandwich ng pusa. Anong sandwich? Cute na mga nota. At ang mga magulang ko ay laging nagtatrabaho. Jane, merong akong magandang ideya. Magpalitan tayo ng tanghalian. Magaling. Wow, napakasarap ng pizza na ito. Salamat. Tiyak na kulang ng party ang lugar na ito.
Jane, huwag kang tumayo dyan. Tara, sumama ka sa amin. Hindi pa ako nakapunta sa ibang party na mas Sira cool na pa ang dito. tenga ko. Para sa inyo ang cocktail na Uy, ito. ang address ko. Sino ang nagtulak nito? Ano ang Tawa. pinagtatawanan mo? Ni ako hindi ko lang ako alam. sa cocktail. Ang utang ay Nakakahiya hindi ito. utang. Ako'y- Aalis ka. Bueno, Tama. ngayon wala nang gustong maging kaibigan ko. Para sa pera lang ito. Baby, ganun ba? Naiintindihan ko. Nasa pinakamagandang mood ka. Phoebe! Oh, may Mantequilla. naisip ako. Pwede kong ipahiram sa'yo ang aking swing. Ginawa ito ng lola ko para sa akin. Heto na. Ngayon meron ka ng astig na damit. Ano, sa Babalik palagay ako mo at ang kailangan bago kong kong mag-usap. Talagang napakaganda nito. Para sa akin talaga ito. Salamat, Jane. Tayo'y sumayaw. Sir, Paano kita matutulungan? ang ganda naman niya. Okay, sarap ng araw na ito. Ang ganda ko at single. Hello, mga boys. Alam mo, wala na akong sakit. Bata at sariwa ako. Lalo na para sa isang kasamahan sa kwarto na ganyan. Kalalang. Kanin-kanin tayo pumunta pa rin ang isang kaibigan. March mo na mag-exhibit winter. Nasaan siya? Nadapas siya. Sige, hahanapin ko na lang siya. Kamusta, Dan? Kung tumawag sponsor na ipakita ko sa iyo ang isang bagay. Ano sa tingin mo? Oo. Ito ang paborito mong mga hamster at lobo. Sana magustuhan mo sila. Makakatulong ito sa iyo na gumaling agad. Ano? Naku naman. Natigil ako sa pinakakawili-wiling bagay. Magpapatuloy akong kumanta sa telepono. Ang gandang araw nito sa trabaho. Tigilan mo na ang hayop. Nasa ospital tayo. Ate, bawal ang mga hayop dito. At kailangan mong ibigay sa akin ang kuneho. Ganun lang. At maghintay ka ng 1 taon. Kumusta ang problema mo? Ano? Bawal ang mga hayop. Anong gagawin ko kay Stevie, ang tapat kong aso? Siguro hindi ganong masakit ang braso ko. Pero hindi, masakit. Sige, mag-iisip tayo ng paraan ngayon. Oh, ang ideya. Pwede akong magkunwaring bulag. Tiyak na may papapasok si Stevie, ang mahal kong aso, na parang aso ng gabay. Dapat nating suriin ang pamamaraan. hindi ko makita. Hoy, bakit mo ako pinipigilan? Nagpasya ka bang atakihin ang bulag na tao? Oo nga, bulag ka. Pwede kang dumaan. Oo, nakakahiya yon. Ang bola ko. Oh, Stevie! Hindi! Masamang bata! Tama na, Stevie! Ikaw ay pupunta! Pupuntahan ko ito ngayon. Hinahabol kita, kaibigan ko, at mga matamis buwan na nang binhi! wala. Bakit kayo tumatakbo palayo sa akin? Pwede mo bang hawakan Hahabulin ito? kita kahit ano paman. 4 na paa na aso. Halika, tumigil ka. Kaya hindi ka pala bulag? Lumabas ka ng ospital ko kasama ang aso mo? Kailangan nating maglinis ng kaunti. Magandang hapon. Mayroon ka bang sanggol? Ang cute! At mayroon akong kalansing para sa sanggol. Patingin nga sa kanya. Sandali, tulog siya. Nako. May aso ako doon. Pasensya na. Kailangan kong gawin ang mga gawain at natatakot akong mag-isa. Talaga bang imposible na lumakad kasama ang prinsesa ko? Naintindihan. Okay, hindi mo na kami makikita. Pero itatago ko ang laruan. Saan ka ipinadala? Sandali lang. Isang ginipig ba yan? Tigil. Ibalik mo dito dahil hindi mo pwedeng magdala ng hayop sa amin. Sorry. Pero hindi ako ang gumagawa ng mga patakaran. Babalik ito sa'yo kapag nasuri ka ng doktor. Paano hindi ito papayagan kasama ang mga hayop? Kailangan kong mag-isip ng paraan agad. Hindi ko kayang umalis nang wala ang aking mga cute na ipis. At kadalasan, sobrang nakagat na ang taong ito. Binigyan niya ako ng ideya. Pwede kong itali ang bendas sa ulo ko at maglagay ng garapon ng mga ipis dito. Talagang papayagan ako ng nurse na dumaan dahil may malaking bukol ako. Nako, ang sakit. Sakit. Magandang hapon. Ano ang ikinababahala mo? Wow, sa cartoons ko lang nakita ang napakalaking bukol na ganun. Pasensya na. Pasok ka. Paano mo nagawa yon? Ang sakit ng ulo ko. Hi, Lola. Sa tingin mo bomba ito? At naniwala ka? Ang galing talaga, hindi ba? Mga alaga ko sila, ipis. Ang cute nila, kaya hindi ko sila mawalay. Tinutulungan nila akong magpagaling. Lola, saan ka pupunta? Huwag kang umalis. Wala silang masamang ginagawa. Hello, nurse. Pumunta ako dito para sa isang benda at kasama ang aking kaibigan. Talaga bang hindi pwedeng magdala ng mga alaga? Anong bangungot? Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta sa ospital ninyo. Ito ay nakakagali. Ano? Hindi pwedeng isama ang mga hayop. Pero paano naman ang mga isda ko? Kailangan natin mag-isip ng paraan. Tama. May naisip akong paraan. Ibubuhos ko ang mga isda mula sa aquarium sa drip.
Tiyak na makakatawid sila sa mesa ng nurse. Gagawin nating parang may nakasaksak na IV sa akin. Magaling! Kailangan kong suriin ang aking paraan. Tara na. Oh, kumusta? Ang sakit ko. Maaari nga. Nakakatakot. Dapat pumunta ka na sa ward. Hi, Lolo. Ako ang bago mong kasama sa kwarto at nagawa kong maipuslit ang isda ko. Kaya ililipat kita sa mas pamilyar na Nako, lugar. Ang ubo na ito ay talagang istorbo sa akin. Kailangan kong uminom ng tubig. Hoy, anong nangyari sa tubig na ito? Nako, iinumin ko ba talaga ito? Nako, nakakatakot. Iyo ba ito? Hindi ka pwedeng magdala ng mga hayop dito. Nakakadire. Oh, Diyos ko, ano ito? Paano mo ito nadala sa ospital? Siguradong may kulang ka sa klinika na yon. Sa ibang kalye. At ito'y para sa mga tao. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi ko maiwasang dalhin ang aking pulang Mia. Oh, ang ideya. Matalino ka, hindi ba? Sige, pumunta tayo sa bentilasyon papunta sa aking silid, gaya ng isang tunay na espiya. Hi. Wala akong mga hayop, sa totoo lang. Paano ang takip? Ano ang ginagawa mo? Paano ang bag mo? Keso? Anong ibig mong sabihin, keso? May butas, parang ang weird na kinakain mo ito. Okay, walang mga hayop na pwedeng madaanan mo. Kamusta? Ako ang bago mong kasama sa bahay. Medyo hinaan mo lang. Kailangan kong makipagkita sa isang kaibigan. Mia, may keso dito para sa'yo. Pumunta ka sa keso. Ang talino mo, nakalakad ka mag-isa at nakatakbo ka pa sa kwarto ko. Galing. Okay. Ang mga kamay na ito ay Matatapos na ang shift, sir. Hindi pwede ang mga hayop sa amin, pero... hamster. Sumusuko tayo o iiwan ng ospital? Ano, hindi mo magawa gamit ang mga hayop? Anong bangungot? Kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan sumama sa akin si Lizzie. Oh, sa tingin ko dapat akong tulungan ng lokal na chef. O mas tamang sabihin, ang kariton niya na may mga kaldero ay siguradong makatutulong. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay tahimik na kunin ang uniforme at kariton. Itatago ko ang kuhol dito, tatakpan ng lugaw ang lahat, at makakaalis na ako. Oh, ikaw na naman. Ano ang pagkain natin ngayon? Ano yon? Lugaw. Anong kasuklam-suklam? Kakain ako ng matatamis na pasensya. Nagtrabaho ako. Bakit hindi tayo kumain ng lugaw? Ihahain kita ng masarap na... Mga pamatamis na makakatulong sa mabilis mong paggaling. Ang pinakamabisang gamot at narito si Lizzie ko, sobrang miss na kita. Ang init naman. Saan ka pupunta, Pagong? Walang mga pagong sa ospital. Iyan ay bago. Well, ang pagong mo ay maghihintay sa'yo rito. Sige. Ano? Walang mga hayop na pinapayagan, pero hindi makakasurvive si Pascal ng 1 minuto, nawala ako, hindi kami mapaghiwalay. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Oo, tama. Pwede ko siyang itago sa ilalim ng mga accessories. Pascal, umupo ka lang sa ulo ko ng kalmado. Sige, boy. Tatakpan ka namin ng sombrero at itali ang scarf sa'yo, ganyan lang. Mabuti. Ngayon, maaari kong subukan na dalhin siya. Magpanggap tayo na mayroon akong tinatawag na ang temperatura ay 39 at siyam. Oh, hello Mr. Nurse. Kailangan ko ng tulong ng doktor sa kagyat na pangangailangan. Sige, pumasok ka na. Talagang walang iba kang kasama. Kahit na maraming iba't ibang tao ang sumubok na pumasok ng palihim ngayon. Laging huminto. May chameleon ka ba sa ulo mo? Umalis ka. Oh, bakit nila dinadala ang lahat ng ito sa aking shift? Magdadala ka rin ba ng elepante?